Okay, so what's up? Good morning sa inyo lahat mga brad. So yun no, it's 6 in the morning. For today's video, tatangkayin nating idala sa Baguio itong ating Project Sentra guys. Tingnan natin kung yung mga hardworks natin and all, kung sulit ba. Once again, pupunta tayo ng Baguio City. Gamit-gamit natin si Nissan Sentra. Alright guys, let's go! Ano? Sir Chok, anong mensahe mo sa ating project, Sir Chok? Good luck. Sana isadsad niya kayo, tropa. Sir Chok, Bye-bye. Sabado na lang, Sir Chok. Right, so yun guys, no? So officially, we're heading to Baguio today. As you saw on our last videos, inayos natin yung kotse na to. Hindi naman natin siya inayos mechanically. So inayos natin siya aesthetically, halos ganun yung nangyari. So talagang puro-purong budget meal lang yung ginawa natin dito sa coaching to guys. Kung ano lang yung mga available na pyesa natin. So as you saw, bumili tayo ng isa pang donor car para dito sa kotse nito, para may gawa yung kanyang pangilalim kasi it would take us thousands of thousands para ayos natin yung mga yon. So tiyempo naman na yung isa nating alagang kotse nag-retire na. So I've decided na mag-parts out ng konti dito sa ating Nissan Sentra para mabili natin yung sasakyan ni Bro Banks. So shout out to Sir Banks Malit. Thank you sa pagbebenta dun sa kotse mo sa akin. And nagamit yun sa aking little channel as parts car dito sa ating Project Sentra. So yun guys, no, bali ngayon I'm headed to Angeles. So as you can see, paalis na lang tayo. Meron pa tayong mga i-deliver na parts dito. So idadaan na rin natin yan kasi on the way naman tayo papunta dun sa kung saan yung mga kikitain natin. Extra pang gas na rin. Okay, let's go guys. Okay guys, so yun no, aberya. Matay siya. Ayun o, First time in the history nagkaroon tayo ng aberya, pero hindi naman
naman ganun kalalang aberya to. Nawalan lang tayo ng 5th gear. Wala, nadurog na. Nakita nyo sa last videos natin na nag-overheat si Project Sentra. And pinalitan ko lang to ng radiator and water pump kasi naglilik yung kanyang water pump. So pag nauubusan siya ng tubig, tumataas yung temperature niya. So ngayon, dahil pupunta tayo sa Baguio, kailangan nating i-make sure na hindi na nag-overheat itong si Project Sentra para hindi tayo magkaroon ng aberya. Okay guys, so yun no, time check tayo. 12:27 ng tanghali. So we're currently at SM Clark, Pampanga. So magdi-deliver lang ako ng parts dito. Hinahanap ko lang si Boss Kim about dito sa kanyang temperature na dating nag-overheat. So yan na siya ngayon guys, 12:30 ng tanghali and medyo standby traffic. Lumalaban naman siya kahit pa paano. Ayun. Okay guys, hanapin ko lang si Boss Kim. Let's go. Boss Kim, kaway-kaway ka muna, Boss Kim. Let's go. Siya guys, no, bali standstill traffic tayo. Actually hindi naman traffic, may binibili lang si Boss Kim. Good thing din guys na nasusubukan muna natin siya habang nandito tayo sa may Pampanga. So ito talagang walang kakeme-keme, ginamit lang talaga namin ng ginamit yung sasakyan na to kasi pang service lang. At ano ba, ngayon ko lang talaga siya ilalayo. So naisip ko lang bigla at naisip lang din ni Bossing na pupunta ng Baguio. So why not subukan, di ba? Ayos oh. Tibay ng tent nyo ngayon guys. Let's go. Guys, so time check 2 o'clock na ng tanghali. Tama ba Boss Jet? 204. 2:04. So still testing kung hindi mag-overheat. So medyo nagkakatiwala na tayo sa ating Sentra ulit kasi so far hindi na siya nag-overheat sa paggamit namin. And I'm with Boss Jet ngayon. So sasamahan niya tayo, magpapakarwash tayo guys kasi sobrang dugyot ng kotse natin. So syempre pagdating natin sa Baguio guys, magpipicture-picture tayo doon. Huwag naman maging dugyot-dugyot yung kotse natin, no Boss Jet? Ay hindi pala ikaw yung kasama ko. Hindi ako. Malay mo, babalik tayo ulit. Ibang kotse naman yung dala natin, Boss Jet. Yung blue. Pupunta ako dun sa Suking Car Wash ni Broad Cable dito sa Angeles City. So tuturo ko sa inyo guys. Alright, let's go. Si Miguel nakasubscribe daw sa atin. Baka may gusto ka siya. Tingnan natin yung subscription mo. Broad TV ba yun? Oo. Hindi, nag-iisa lang yan. Broad G. Dami kasing lumalabas. Lagyan mo TV. Yan. Yan o. Di ka man nakasubscribe, niloloko mo ako eh. Tinanood lang kita. Ito. Ayun o. Solid. Mga platform boys. Tinanood kita na yung lalo na yung ano. Yung Alin? pabalik-balik ka sa ano. Sa Yung December. Baguio? Oo. Pupunta nga ako dun ngayon. Yung gas. Oo. Dali, linisin mo na yung kotse ko. Guys, so yun, natapos na natin mapakarwash si Project Sentra. So kasama pa rin natin si Sir Jet. Ikaw ngayon, nandito na kami malapit kila Bossing. Susunduin ko na siya. So
yun no guys, sunduin ko lang si Bossing. Let's go. Tara. Ano? Sana all, ikaw magdadrive mamaya, loko. Matutulog ako, kaya ka natutong mag-manual para mag-drive mo ako. Hindi sa expressway. Diretso. Matuto rin siya mag-drive ng lumang kotse guys. Hindi pwede yung puro bago lang. Baduy yun, baduy. Kilo ko muna sa vlog. So, we're heading to Baguio guys. Let's go! Sarap no? Hindi tayo pwede bumili ngayon. Tatanay mabalakad. Ako nga lang gano'n. Ay! Saan sa Mabalakad? Daw. Ay daw pala. Ay, hindi tayo. Magka-Clark tayo. Sa'yo na to. Ano? Okay guys, so 3:48 ng hapon, nandito pa rin kami sa point A. Kinukuha pa namin yung mga bagay-bagay na kailangan ko. So after namin dito, pupunta tayo dun sa famous na pinaggagasan ng mga Kapampangan, yung dun sa may Bamban. Kasi guys, malayo yung presyo ng gasolina dito sa atin sa Angeles. Dun sa Bamban parang mura yata ng 5 pesos. So magpapagas ka ng marami, sulit talaga dun. Kasi 20 liters times 5, magkano na yun? 1,000. 1,000 na? Oh, ang laki din bagay. Hindi, 100 lang. Ano 100? 50 times 20? 20 times 5. Oo, 100. Yung 100 na yun, another 2 liters. So, yung 2 liters mo, another 20 kilometers yun. So, parang ano na yun, balikan ng Angeles San Fernando, di ba? Malaki din yung masisave mo, guys. So, doon tayo magpapagas. Let's go. Okay guys, so andito na tayo sa may murang gas. No? Konti lang pala, 3 piso, no? Pwede na. Alright, let's go. 1.5 kuya, premium. Sige. So guys, no, magpapagas tayo ng 1,500. So ito na yung reading natin. Again, tensiometer lang tayo, wala tayong accurate na reading. So kung hindi niya, pag inubos niya yung 1.5, malakas. So hindi niya inubos, matipid. So yun lang. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung 1,500 na gasolina dito. And compare natin kapag nakauwi na tayo ng Pampanga kung umabot ba. So sa mga naka ECCS dyan na engine din kagaya ng sa akin, so ano yung fuel consumption ng inyo, para at least meron akong comparison, malaman ko kung okay na ba yung sa akin o hindi. Please comment down below naman guys. Okay, so magpagas lang muna tayo. Speaking of tint, no? Hindi ko na inasikaso tong tint na to guys. Dapat hindi mo na tinanggal. Nainip ako nung na-traffic tayo nung kinuha natin eh. Buti pang pantay-pantay na nga lang yun, no? So yun guys, tingnan natin kung ilang litro ba yung 1,500 na... Binalik na ba yung sukle, ma'am? Hindi pa. Tingnan natin kung ilang litro yung 1,500 na gasolina. Yun oh, maangat na oh. Nakaka-satisfy pagka ano, no ma'am? Pagka nakaangat yung fuel meter ng kotse mo, no? Ikaw, lagi ba nakaangat yung... Siyempre. Yabang mo ah. Hindi diba? Ako ganyan lang pag umaalis, pero pag normal na araw, pa 200 lang. Let's go. Vietnam. Vietnam? Pwede ba Mura yung mga bilihin doon. Pwede ba mag-byland doon? Kung pwede Murid. mag-byland doon, ma'am, magdadrive naman ako ah. Murid ka talaga. Ayun. Guys, no, yung makikita nyo. Ayun oh. Ayun oh, 30 liters daw.
So guys, no, 30.6 liters. 30.6. Oh, 30.6. So, kung kumakain tayo ng 1 liter 10 kilometers, so expect natin na maka 306 kilometers tayo. So, tingnan natin kung aabot, pero tingnan nyo yung inaabot sa gas meter natin guys, oh. Oh, tataas pa siguro yan. So guys, no, again, magbabiyahe na kami ni Bossing. Magilaw ko muna sa mga fans natin, ma'am. Hello. So, yun guys, no. Pagdating natin sa Baguio, so paalala mo sa akin, magbabasa tayo ng mga comment ng mga viewers natin, ma'am. Okay. Kung meron tayong mga nakikitang interesting comments dito sa channel natin, so mamaya siguro magiging opportunity na rin yun para makapag-react and makapagsagot sa mga kino-comment nilang tanong and all. So mamaya, paalala mo ha. Sige, siya, babiyahin na muna kami guys. Let's go. Guys, so yun no, it's already 6:03 and nakakarami na kami ng tinakbo ni Bossing. So andito na kami sa may San Manuel, Pangasinan guys. Malayong malayo pa kami pero nakaka-enjoy yung pag-travel dito sa Old Road kasi marami kang nakikita, not unlike dun sa expressway, isang diretsyon daan lang. So siguro solo trip, I would pick Old Road kesa sa highway kasi di ka maiinip dito, di ka tulad sa highway. Mas maganda siguro yun kung convoy kayo, ganon. So yun guys, nakakalibang and mukhang aabutan kami ng ulan kasi biglang nagngitim yung langit. So tuloy-tuloy lang kami sa pagbiyahe ni Bossing guys. Let's go. Okay guys, so we're here at Poso Rubio, Pangasinan na po. So far so good, doing good ang ating sasakyan guys. Nakakabilib lang kasi talagang naging reliable siya guys. So nakakatuwa at di dadala tayo ng sasakyan natin from point A, Angeles, to point B, Baguio City. Okay guys, so tuloy-tuloy lang yung biyahe namin. Tanayin natin si Bossing. Bossing, kamusta naman yung... Ay, sorry na, maliwanag. Kamusta naman yung pakiramdam ng kotse natin? Okay naman, maingay lang. Maingay lang? Di, butas yung tambocho guys eh. Pero as in talagang ang reliable niya, no? Oo naman. Not bad for 20,000, ma'am. Oo. So yun, no? So papunta na kami ng... Ano? Nasaan na ba tayo, ma'am? Sarapyo. Poso Rubio. Konting-konti na lang. Mga ano bang oras na? 7 something. 7:09. Mga 8 o'clock na landing namin dun sa Baguio guys. Na-traffic kami sa mga lugar-lugar dito sa may Pangasinan. So yan, naiinip na din si Bossing. Alright guys. So tuloy-tuloy yung biyahe namin guys. Update ko kayo mamaya. Let's go. Okay guys, so yun no. After tayo na, ang haba ng Old Road guys, grabe. So after 30 million kilometers, nandito na kami sa may Bawang La Union yata to. Wait lang, tignan natin. So far so good. Wala tayong nagiging problema dito kay Project Sentra. So syempre nasa pagpili lang ng unit yan guys. Alright. Ano ba yun? Ano ba yung nakasulat, ma'am? Oh, La Union, La Union. Alam ko Bawang yung tawag nila di eh. Ano ko? Ay,
basta, malapit na tayo sa Baguio, ma'am. Ayun o, Bawang o. Ah, hindi, Bawang 47 kilometers pa pala. So, lumagpas na din kami dun sa mga ano, guys. Yung, ano ba yung karton karte? Yung mga statwa na malaki sa... yung mga statwa na malalaki sa daan. Nagpasan na rin namin. Meron pa ba dito? Oo nga, no. So yun guys, dire-diretso lang kami sa pagbabiyahe. Alright guys. So yun, no. After 1 million kilometers. So guys, no, I'm so proud. Once again. So wala naman talagang bago sa pinagagawa nating to. Ay! Shit! So guys, no, Idit, Benguet Province, guys. So andito na si Project Centra. So made it safe and sound over here, guys. Wala tayong naging aberya. As in, sobrang boring lang nung naging biyahe namin kasi old road nga kami dumaan. As in talagang hindi natatapos yung daan, guys. So nakakatuwa lang kasi hindi ko man lang iniisip yung sasakyan. As in talagang ang bait niya, napaka-reliable niya. So super tried and tested natin siya. So sabi nga ni bossing kanina, the only thing na problema sa kanya is napakaingay niya. So aside from that, wala naman tayong naging problema so far. So dito na tayo sa may Benguet Province, guys, yung may arko dito sa may Cannon Road. So feeling ko maraming sasakyan ngayon sa Cannon Road, oh. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabiyahe natin papuntang Baguio. So pwede rin siguro tayong mag-picture dito, ano. Pipicture-picture muna ako, guys, kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, pagka luma yung sasakyan nyo, napaka-fulfilling pagka naidadala nyo sila ng malayo. Ganun yun naman, guys, so, ha? So, just like 1K, laman tayong mga kaya cheche bureche na sa mukha ng pinagagawa nila, and nakakarating tayo dito. So mamaya tutuloy natin yung video. Let's answer some questions sa ating mga subscribers. So tutuloy natin mamaya yung video, guys. Alright, let's go. Let's go. Pala dito sa kanyang kinonsumo, guys, pumunta tayo dito. Nasa may 3/4 siya kanina. So ngayon nandito na siya sa kalahati. So not bad. Wala, di ko alam kung nakakailang kilometers na ba tayo eh. So charging, napaka-okay nyo, solid. So what a great car. Sulit yung pera natin dito, ma'am. Play na lang tayo ng isang malupitang time lapse. Babiyahin na tayo. Konting-konti na lang to. Ano ba to? Mga 7:31, 7:32. So tingnan natin kung anong oras tayo makakapanik sa taas. Let's go. So Baguio City yung pinili kong lugar kung saan yung pinagro-road test ng mga project car natin. Kasi ito yung pinakamadalas na kinatatakutang puntahan ng mga kamukha nating bumubuo ng sasakyan, sapagkat ito'y pinagsama ng 2 oras na patag at high revving na pagmamaneho mula sa amin sa Pampanga, at 1 oras na pataas na walang tigil na akyatan liku-liko sa sigsag ng Cannon Road. Ito yung parang obstacle course ba sa ating mga mahihilig sa kotse. Para kang nagtotogi battle kahit na wala ka namang kalaban sa daan. Kapag nalampasan ng sasakyan mo itong akyatan na to, masasabi mo na yung sasakyan mo eh pasado sa Baguio test. So ngayon, guys, samahan nyo kami dito sa Cannon Road. Makipagkulitan tayo dito sa mga modelong kotse na to. Let's go!
Cannon Road. So grabe guys, nakakatuwa talaga, as in napaka powerful. Hindi guys, seryoso, as in talagang hindi siya nambibitin sa akyatan guys. Napakaliksi talaga niya guys, as in. So ayos ba boss? Super. Pwede siya kay Tudor, no? Oo. Dire-diretso lang kami sa pagbiyahe dito sa may Cannon Road. So malapit na kami sa may Baguio City mismo. Alright, let's go guys. Alright. Paano ba yan? Hey, so yun guys, no? We are here past Lion's Head of Baguio City. So, isa na namang successful na biyahe. So, take note guys ha, nag-aircon pa kami dahil mainit. So, paano kaya tayo makakapag-picture doon, ma'am? Lion's Head. Ayan o, huling siko. Guys, so second gear o. Huling siko ng Baguio. Second gear guys, naka-AC o. Kayang-kaya guys o. Shit, ayan o. Second gear. Solid. Cannon Road. Alright. Second gear, shit. Di man nahirapan. Remap pa sila oh. Yung pang remap nila ako, isang Nissan Sentra na guys. Bahala kayo dyan. Unahan ko na kayo. Ayan na ako. Right, so yun guys, no, dito tayo nagstay nung, ano ba, kailan ba ako nagstay dito, ma'am? Yung naglakad-lakad ako dito. Dito ako naglalakad-lakad nun, no. Ayun, no. Dito yun, no. Tapos dito dito nakapark si 1K sa spot na yan. Oo, tapos dito yung picture na yun, no. Grabe trip yun. Oo, ayun, no. Dyan yun, no. Pakalamig, solid. 10 minutes. Namin guys. Let's go. Kumain na muna kami ni Bossing dito sa Kanto. So sa mga nakakaalam ng restaurant na to, so please comment down below naman. And sinulit na rin namin yung gabi na to para makapag-stroll ng konti sa Burnham Park at enjoyin yung simoy ng hangin dito sa Baguio City. And after namin dito sa Burnham, pumunta kami dito sa may night market na punong-puno ng tao. At syempre, since tapos na tayo mag-stroll ngayong gabi, so let's answer some questions sa ating channel. Let's go. So ngayon, gusto kong basahin yung ilan sa mga comment dito sa latest upload natin. Para ganda kasi ng tanong niya. Yun, sabi niya, kasi nag-upload ako ng video nga about dito sa pagre-renew namin na lisensya ni Bossing. And
nilagay ko dun sa description yung pagpunta namin ngayon dito sa Baguio. And sabi ko, pupunta ng Baguio si Project Centra. And nag-comment siya, binasa niya yung buong description ng video and ang ganda ng tanong niya. Sabi niya, paano, shoutout muna pala kay si Sir Brad William Yanga. So sabi niya sa comment niya, paano ba masasabi boss na Baguio worthy ang isang lumang auto? So unang-una, lagay mo sa principle mo na di bali nang maubusan ng gas, basta wag lang mag-overheat at saka maubusan ng langis. So kung carbureted yung sasakyan mo, i-make sure mo na healthy yung carburetor niya. Kahit nasira yung advancer niyan, kahit sira yung whatever niyan, basta umaandar ng matino yung sasakyan, aabot naman yan sa Baguio. And make sure na yung langis niya bumubomba ng maayos, kasi kung kulang yung supply niya sa langis dito sa akyatan sa Baguio, dun mayayari yung makina mo kasi nga kulang ng bomba ng langis, so kulang yung oil pressure niya. So at stress ng husto yung makina dito sa Baguio, kaya sila tumitirek. Nagkakaroon ng tendency na magkadikit-dikit yung makina sa loob kasi nga iba yung init ng engine pagdating niya dito sa Baguio dahil nga akyatan lahat ng gamit ay ng daan. So at stress talaga yung engine. And next is yung pag-overheat. So kung merong instances na yung mga sasakyan pag nasa patag lang sila, kahit na anong babad mo sa traffic at sa init ng panahon, hindi sila nag-overheat. Pero pagdating sa akyatan, dahil nga higher revving yung engine and mas triple yung stress ng engine kasi nga paakyat yung daan, and at the same time mabagal yung daloy ng traffic pataas, dun sila lumalabas na nag-overheat sila. Kaya yung mga nakikita nyo na tumitirig dyan sa Canon, kadalasan nag-overheat. Kundi nag-overheat, ito pa yung isang kailangan nyo i-make sure, yung clutch ng sasakyan nyo kung manual ba yan. Sabagay kahit matic o manual yan, dapat i-make sure nyo na healthy yung transmission niya, kasi it will play big part dito sa Baguio sa pag-akyat nyo dito. Even sa pagbaba, yan yung nagdadala sa engine braking and all. So dapat i-make sure nyo ng gusto na okay ang clutch and transmission ng sasakyan nyo. And next, yung layo naman ng biyahe. So ang tinatakil dyan is yung alternator, yung charging ng sasakyan. I-make sure nyo na normal yung charging niya. Kahit na fully loaded ng electrical loads yung sasakyan, dapat 13.5, 13.3 pa rin yung charging niya. And ano pa ba? Ano pa ba yung mga Baguio worthy na sasakyan, yung classification ng Baguio worthy na sasakyan? Ayun, tsaka basta dalhin mo lang yung knowledge mo sa sasakyan. Kung hindi ka marunong kumalikot ng kotse, kung hindi mo naiintindihan yung kotse mo at baguhan ka lang nagsasakyan, huwag mong tatangkain pumunta ng Baguio na hindi mo kakilala yung kotse mo at hindi mo kakilala yung sarili mo. Kasi mapapasama ka lang. Mahal yung towing, mahal yung mekaniko, lalo na pag tumiri ka sa tabi ng daan, tas alam ng mga iba na hindi ka taga doon. So kahit na magkano yung singilin sa'yo, wala kang magagawa kasi hindi ka naman taga doon. And next, yung last point natin is driving skill. Dapat you have the best driving skill sa pagpunta ng Baguio. Kailangan sanay ka sa traffic, sanay ka sa hanging na position ng sasakyan. Kasi kung di ka marunong mag-drive dito, mapa-manual o matic yan, dapat marunong ka mag-drive. Kasi kung di ka marunong mag-drive dito sa Baguio, magsisira ka lang ng sasakyan. So minsan Baguio worthy na yung sasakyan pero yung driver hindi Baguio worthy. So dapat i-make sure nyo din na yung sarili nyo ready papunta ng Baguio. So yun guys, salamat kay Sir Brad William Yanga sa napakagandang tanong niya. So salamat po sa panonood. Okay, tuloy na natin yung paglalakwatsa natin dito sa Baguio. Let's go!
Okay guys, tataksi tayo, no? Ikaw kaya tinamad? Sakay. Okay guys, tataksi tayo. Budget bank po. Urbano Street. Saan ba na yun? So guys, no? Dito na tayo sa kotse. So far, so good. Susi. Yes. Open up. Mainit sa loob. Okay guys. So, prepare lang. Okay guys. So, syempre, bago tayo mag-start ng kahit anong kotse. So, make sure muna natin na okay yung level ng langis. Yun o. May langis naman. Yung tubig, di nagbabawas. Ayos. So, first start tayo. First start. Yan. First start ng ating 20 na kotse after our Baguio trip. Paano ba yan? Paano ba yan? All good na, all good. Saan tayo, ma'am? Kamchangi. Kamjanhe? Alright, Kamjanhe daw kami ni Bossing. Let's go. Guys, so ngayon pupunta tayo dun sa Kamjanhe nga. Pupunta natin ngayon yung kaibigan ko, si Boss Balong. Nandito daw siya sa may Kamjanhe ngayon, sakto. Niro-road test niya daw yung kanyang sasakyan. So pakilala ko lang na mabilisan sa inyo si Boss Eugene. So call center agent to na destino sa Pampanga. So tinapon siya doon. Malas-malas niya, nagkakilala kami. So ngayon, kaya ako pabalik-balik lang dito sa Baguio guys, dahil sa kanila kasi syempre meron tayong kaibigan dito. Kagaya nun, yung transient na tinuluyan natin, sila din yung sa kanya ako nagtanong. So iba rin yung may kaibigan ka dito sa Baguio. So ngayon, nandito na kami sa may Kamjanhe. Tingnan siya dito guys. Alright. This pauwi, meron tayong kasabay uuwi guys. So kung naalala niyo yung kanina na kaibigan ko dito, nakapag-decide siya na bumaba ng Pampanga naman. So sabay tayong bababa, sasabayan natin yung kanyang Honda Jazz. Tignan natin kung kakana ba tong aking Sentra dun sa kanyang Honda Jazz guys. So currently hinihintay na lang namin siya. Nagpe-prepare lang daw siya ng mga gamit at lahat, naliligo. So once nag-chat na, pwede na tayong bumaba. So time check muna, anong oras na ba? So 4:12 na ng hapon guys. So sulit na yung pagsistay natin dito sa Baguio. Medyo nakakasawa na yung itsura ng mga tao dito, paulit-ulit lang. Hindi, joke lang. So yun guys, no, update. Let's go. Guys, no, dito na tayo kila Boss Eugene. Boss Eugene!
Tsaka si Ed's Autotech ulit. So, gagi oh. Ang ganda na ng kotse mo. Ang huling punta namin dito. Gen 1 na CRV. Ay, yung pula, no? So, sa kanya na ngayon to, oh. Binibenta ba to? Ito for sale. Na. Ayun sa'yo. Magkano? 2 piso na lang yan. 580. Ang 580. Ganda, oh. Kaya ano eh. Panda rin natin. Ay, nasubukan natin to, oh. Eee! Bars yung gas. Stock talaga siya na turbo, no? Oh. Gagi, ang ganda. Boxer engine. Na rin yung climate control. Tsaka ano na rin, no? May cruise control. Tangin na. Nakakailan to? 1 to ilan? 7. Pa-exhaust mo na, Drake. Pass. Anong oras na, Boss Eugene? Ay, shit. Yabong. 518. 5:18. Dito kami kila Boss Eugene. Ilang oras natin papaspasin yan, boy? 3, 2. 2 kalahati. O siya. O, tara na. Tara. Let's go. Paalam lang ako. O sige, boy. Tingnan natin kung sasabay ba yung Sentra natin dito sa Honda Jazz niya. Alright. 24 na ng hapon. Nandito na kami sa may Camp 7 sa Baguio. Pababa na kami. Magki-Cannon Road kami ulit, guys. So sa gas naman ni Project Sentra, ayan, 1/4 na lang yung natira. Pero nagstay pa tayo sa ano, no? Captain Hay. No, nag-idle pa kami sa loob ng kotse kasi nga Tayo sa ang tawag dito, mainit, ganun. Naka-aircon kami sa loob ng sasakyan. Tapos paikot-ikot pa kami sa Baguio City at sa mga katabing bayan. So 1/4, tignan natin kung aabot. Kung di abot, papagasan na lang. Okay, let's go. Okay, so namili lang si Boss Eugene ng mga gulay na ipapasalubong niya sa uuwian niya sa Pampanga. And nagpicture-picture lang kami ng konti dito sa may malapit. And after namin dito, dire-diretso na kami sa pag-uwi. Dumaan kami ulit ng Cannon Road. Okay guys, so no, medyo hindi na tayo makakapag-picture dyan. So ilalagay ko na lang yung picture ni CCS dyan. So yan guys, no, isa na namang successful Baguio trip brought to you by Broad Cable. So ano na naman kaya ang sasakyan ng dadali natin dito ulit? Hindi natin alam. So subaybayin nyo yung mga susunod pang video. Hindi pa pala successful yung trip natin, guys. Pauwi pa lang pala tayo. Alright, let's go. And after namin dito sa Cannon Road, hey, so yun guys, no, it's officially nandito na tayo sa may Kapatagan, guys. Magpapagas lang daw si Boss Eugene dun sa may Rosario, Pangasinan bago kami pumasok ng T-Flex para dire-diretso na yung biyahe. Let's go. Okay guys, so yun, no, andito na tayo ulit sa may TPLEX. So isang mahabang daan na naman to. Isang mahabang nakakantok na daan. Guys, so ito na yung issue ni Project Sentra, no? So first time in the history nagkaroon tayo ng aberya, pero hindi naman ganun kalalang aberya to. Nawalan lang tayo ng 5th gear, guys. So pakita ko sa inyo. Ayan, o. Ayan, o. Wala na siya, o. Wala na siyang 5th gear, guys. Ma'am, pawakan nga yung manibela, ma'am.
Papakita ko yung tingnan nyo guys. Tingnan nyo, kumakalas-kalas siya. Pagka mabilis na, baka mo lang kahit tawakan siya. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ala, nadurog na. Okay, so nasira na nga yung transmission ni Project Sentra natin guys. So tiyempo naman siyang bumigay nitong pauwi na tayo galing Baguio City. So nag-travel ako from Urdaneta, Pangasinan up to Clark South sa amin sa Pampanga ng naka 4,000 RPM all the way. So isa rin tong naging cause kung bakit totally naubos yung 1,500 natin kay ECCS. But rather than that, matipid pa rin naman siya kasi napagkasya natin yung 1,500 pesos despite of all the challenges na nakita natin sa Baguio City. No, about pala din sa gasolina natin. So ayan na yung gas natin na natira. Saktong-sakto yung 1,500. Saan ka pa? Actually dapat sa sobra yan. Kaya lang nag-aircon pa kami dun sa Baguio. Tapos nawalan pa ako ng fifth gear dito sa pag-uwi. So nandun pa lang kami sa may bandang Urdaneta, Pangasinan yata. Kumalas na yung fifth gear ng Project Sentra natin. So all the way from doon hanggang dito sa Pampanga, 4,000 RPMs yung gauge natin. So yun. So far so good. 1,500, 30 liters. So as far as I know, nasa 375 kilometers yata yung Baguio from point A to point B, balikan. So napakatipid na rin nitong ECCS. Not bad for a 1.6 na engine. Tapos napakasulit dun sa akyatan ng Cannon Road. Talagang di siya underpower. Masasabi ko na more than enough yung kanyang power para sa laki ng katawan niya. Saktong-sakto talaga. So yun guys, no, pauwi na kami. So nagkamali daw ng in-exitan si Boss Eugene. Nandun siya sa may Marty Mall ngayon. So nag-expressway interchange, NLEX SCTEX interchange. So yun guys, atid ko na lang si Bossing ngayon. And tingnan natin kung anong update dito sa ating project car ulit. Alright guys, mamaya na lang ulit. Let's go. Alright guys, so yun no, dito na tayo sa garahe again. Alright, safe. So successful na trip guys. Solid, napaka-solid. Let's go. And that's it guys. So yun no, we made it safe and sound. Nakauwi ako dito sa garahe ng safe and sound. So maraming salamat dito sa ating Project Sentra na ECCS. So abangan nyo yung susunod na video. Meron tayong mga malulupit na binabalak dito sa Sentra na to. At meron tayong isang malupit na sentrang darating. Alright guys, let's go. What's that? Oy, Pam, tambucho. Wah. Hop, saglit.